12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Petisyon para maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte inihain na sa Korte Suprema. Balitang Bayan. Paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands. Daraan pa sa mahabang proseso. Ayon sa isang abogado, Balitang Bayan. Malapresong sitwasyon ng mga OFW sa ilang accommodation house, ibinunyaga ng isang senador. Balitang Bayan. para sa ibayong dagat, 10 katao patay sa pag-atake ng mga rebelde sa Pakistan. Balitang Bayan. Balitang pampalakasan, Cherry Tigo, mga kalaban ng Creamline sa Best of Three-Quarter Final Series ng 2024-25 FIVLO All Filipino Conference. Balitang Bayan. At para sa ating showbiz, Kim Pao fans, nakiusap na huwag i-bash si Paulo Avellino. Balitang Bayan. At para naman sa ating DWIZ siya sa track record, na iparating na ba ng samahan ng mga maninindang Pilipino ang kanilang plataporma upang iangat ang sektor ng mga vendor sa Nueva Ecija? Balitang Bayan. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Jen Patrolya. At ako naman po si Kim Gomez. Balitang Bayan. Nakuha na natin ang mga naglalakihang mga balita. Naghain na ng petition for habeas corpus si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo at Attorney Salvador Paulo Jr. sa Korte Suprema. Kasunod ang pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa Netherlands para humarap sa International Criminal Court. Ayon kay Panelo, hiniling nila sa Korte Suprema na piliting ibalik ng gobyerno at mapanagot sa paglabag sa karapatan ng dating Pangulo. Gayon din sa kasuklam-suklam na pagsuko sa soberanya ng bansa sa ICC na walang jurisdiksyon sa bansa. Nagsilbing petisyonera ang anak ng dating Pangulo na si Veronica Kitty Duterte. Una nang sinabi ni Panelo na labag sa batas ang ginawa ng gobyerno dahil ibinigay ang dating presidente sa ICC na wala namang jurisdiksyon sa Pilipinas. Balitang Bayan. Samantala, dadaan pa sa mahabang proseso bago simulan ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating niya sa The Hague, Netherlands. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa na dadaan pa si dating Pangulong Duterte sa mga proseso katulad ng pagharap niya sa mga paratang sa kanya at pagharap sa mga testimonya at mga testigo. Ipinahayag pa ni Attorney Cayosa na ang ilan sa mga pagdaraanan ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Bibigyan siya ng pagkakataon na sagutin yung mga paratang. Pagkatapos niyang sumagot, may pre-trial din sila. Sabihin ko anong mga dokumento, sino mga witnesses, anong testimonya. Tapos magsisimula ang trial, yung prosecution, kinakailangan pa rin patunayan nila with
beyond reasonable doubt. Yan po ang tinig ni Attorney Cayosa sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Kaugnay ng balitang yan, nasunod lahat ng mga kailangang proseso. Kaugnay ng isinagawang pagsisilbi ng warrant at pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang iginiita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng mga batikos na sinasabing unlawful arrest ang ginawang pagdakip kay dating Pangulong Duterte. Binigyan din pa ng Pangulo na sinunod ang mga legal na hakbangin at kumpiyansa siyang kahit suriin ito ay kayang patunayang tama at nasa maayos ang ginawang mga hakbang kaugnay ng pag-aresto sa dating presidente. Ang hakbang na ito anya ay ang pagtalima sa commitment ng Pilipinas sa Interpol at hindi dahil sa International Criminal Court o ICC. Giit pa ni Pangulong Marcos, kahit kailan ay consistent ang pamalaan na hindi tumulong sa ICC, daan lamang at ang arrest warrant ay idinaan sa Interpol. Balitang Bayan. Isa sa publiko na ng Malacanang ang kopya ng arrest warrant na naisilbi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ito ay upang patunayan na hindi labag sa batas ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Gagawin niya nila ang pakikipag-ugnayan sa Presidential Communications Office para sa pagkasapubliko ng nasabing dokumento. Sinasabing bibigyan nila ang PCO ng digital copy ng arrest warrant galing sa International Criminal Court o ICC. Paliwanag pa ng opisyal, legal ang warrant of arrest at idinaan pa ito sa Department of Justice o DOJ. Dagdag pa ni Secretary Remulla, maaari itong gawing reference sa gitna na rin ng pagkwestiyon sa ikinasang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balitang Bayan. Ilinaw naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may batayan ang mga ginawang hakbang ng mga otoridad sa pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ng Pangulo na meron itong physical arrest warrant laban sa dating presidente mula sa International Criminal Court o ICC na kanyang natanggap mula kay DILG Secretary John Vic Remulla. Masusian niya nilang binalik-balikang tignan ang arrest warrant para maging batayan ng susunod na hakbang sa dating Pangulo. At mula doon ay isinagawa na ang plano na nauwi na sa pagdarakip sa Pilipinas hanggang sa mailipad ang dating Pangulo patungong sa The Hague sa Netherlands kagabi. Ipinunto pa ng Pangulo na ang pag-aresto sa dating presidente ay bilang pagtalima ng Pilipinas sa commitment nito sa Interpol. Iginiit pa ng Pangulo na may obligasyon ng bansa sa Interpol na kailangan gawin dahil kung hindi ay hindi na ito tutulong pa sa Pilipinas para mahuli ang mga Pilipinong pugante na nahaharap sa mga kaso at nagtatago sa ibayong dagat. Balitang Bayan. Samantala, labag sa batas ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang iginiit ni political analyst Professor Froilan Calilong kasunod ng pag-aresto sa dating Pangulo dahil sa kasong criminal against humanity. Kaugnay ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Professor Calilong na mali ang ginawang pagsunod ng gobyerno ng Pilipinas sa Interpol dahil dapat masusunod pa rin ang batas ng bansa. Kahit sa anong bansa na lang po pwede silang magpakuha, magpaaresto ng hindi dumadaan do sa judicial proceeding ng bansa na yon. So definitely it's a blatant disrespect to the functional or functioning institutions ng isang bansa kung mayroon basta-basta silang ipapaaresto, no. So the arrest should have been done in the right manner. I mean, dapat may nasunod na reglamento. Yun yung medyo mali dito, no. Hindi natin nasatisfy yung tamang proseso. Pinayuhan naman ng political analyst ang legal team ni dating Pangulong Duterte na ihanda ang mga dokumento at testimonya na nagpapatunay na wala itong kinalaman sa madugong war on drugs. Mahalaga na maiprepara
legal team natin, ni Pangulong Duterte, yung mga dokumento, material, hard evidences, and even testimonies na magpapatunay na wala siyang kinalaman dito sa alleged bloody war on drugs, no? Yan po ang tinig ni political analyst Professor Froilan Calilong sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Tugnay pa rin ang balitang yan na nananatiling naka-alerto ang mga tauhan ng Philippine National Police, partikular na ang Eastern Police District. Ayon kay EPD Acting Director Colonel Villamor Toliao, bagamat nakalis na ng bansa ang dating Pangulo, hindi pa rin sila dapat magpakampante. Kabilang anya sa kanilang tinututukan ay ang EDSA Shrine, kung saan nagtitipon-tipon ng ilang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Bukod pa rito, binabantayan din ng EPD ang iba pang places of convergence na posibleng pagdarausan ng iba't ibang mga programa. Balitang Bayan! Samantala, kinundina ni Vice President Sara Duterte ang pagsuko ng pamahalaan sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court kasunod ng pagkakaaresto rito sa bisa ng arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay VP Sara, isang tahasang pagyurak sa soberanya ng Pilipinas at insulto sa mga Pilipinong naniniwala sa kasarinlan ng bansa ang desisyon ng administrasyon na isuko ang dating Pangulo sa ICC. Iginiit din ng pangalawang Pangulo na hindi iginagalang ang mga pangunahing karapatan ng kanyang ama. Dahil mula nang ito ay arestuhin, hindi pa ito naihaharap sa isang lehitimong judicial authority para depensahan ang kanyang sarili at magamit ang mga legal remedies na maaaring ipagkaloob dito. Kasabay nito, binatikos din ni VP Sara ang administrasyon sa pagkakanulo nito sa isang mamamayang Pilipino, partikular na sa isang dating Pangulo. Naanya yung pagpapakita ng kahandaan ng gobyerno na isuko ang pambansang dignidad at soberanya. Nanawagan din ng Vice Presidente ng panalangin para sa bansa sa gitna ng pagkadarakip o pagdakip sa kanyang ama. Balitang Bayan! Samantala sa oras po ng alas 12:14, tanggap tayo ng IZ Report. 5 rehiyon sa bansa na apektado ng shear lines, napahatiran na ng tulong ng national government. Yatin ang balitang yan ni Patrol 13, Gilbert Pardes. Nakapamahagi na ang pamahalaan ng nasa 63 million pesos na halaga ng tulong o humanitarian assistance sa mga apektado ng shear line sa bansa. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na kabilang sa mga lugar na napahatiran na nila ng tulong ay ang Regions 2, 4B o Memaro, PA 5, 8 at Caraga Region. Hindi lamang anya ito paraan ng family food packs at non-food items, kundi maging ng tulong pinansyal para sa mga mamamayan. Tiniyak din ni Dumlao na naibibigay ang pangailangan ng vulnerable sectors na nasa temporary shelters o evacuation centers tulad ng mga babae, mga bata, nakatatanda at persons with disability. Patrol 13, Gilbert Pardes para sa himpilang may todong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, mga karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tiyak na igagalang ng ICC ayon sa isang senadora. Detalye ng balitang yan ihahatid ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Babalikan po natin si Patrol 19. Samantala, VP Sara tumulak na patungong Europe. Detalye ng balitang yan ihahatid ni Patrol 45, Raul Esperas. Tumulak na patungo ng Europa ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte ay sumakay ng commercial airlines ng Emirates
sa NAIA Terminal 3 pasado alas 7 ng umaga. Unang namataan si Vice President Sara sa VIP parking kung saan sinalubong to ng kanyang mga close-in security personnel at inilapit sa check-in counter ng Emirates Airlines. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagtungo na ito o dumaan na ito sa Bureau of Immigration at sa final security check para sa kanyang boarding process sa NAIA Terminal 3. Inaasahan namang susunod si Pulong Duterte, si Congressman Pulong Duterte upang magtungo rin sa The Hague para sa pagsuporta sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inaresto ng Martes ng umaga sa NAIA Terminal 3 dahil sa kanyang kasong kinakaharap sa ICC. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Pyramid Todo Lucas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. At sa iba pang detalye ng balita, nanawagan ng grupo ng mga gobernadora para mas mahigpit na seguridad upang matugunan ang tumataas na political violence sa mga opisyala ng barangay ayon sa Union of Local Authority of the Philippines. Umabot na sa 36 ang naitatalang bilang ng karahasan noong nakaraang taon at nagresulta nila ito sa pagkamatay ng 28 opisyal ng barangay. Binigyan diin ni ULAP National President Dakila Carlo Cua na ang pagtaas ng bilang ng karahasan ay sumisira sa integridad ng demokratikong proseso. Kaugnay nito, suportado ng ULAP ang panawagan ng Liga ng mga barangay ng agarang pangangailangan para sa mas pinahusay na regularidad at institutional safeguard upang maprotektahan ang mga lokal na lider. Balitang Bayan. Samantala, tanggap ulit tayo ng report mula sa ating IZ reporters. Legal counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte iginit na hindi dapat naikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Detalye ng balitang yan manggagaling kay Patrol 24, June Samson. Nanindigan ang isa sa mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang International Criminal Court. Ipinaliwanag ni Atty. Israelito Torreon na ito ay matapos nag-withdraw ang bansa sa Rome Statute dahil nagsumite na tayo ng note verbale noong March 17, 2018 at naging epektibo noong 2019. Ito rin ang iginigiit ni Atty. Torreon kaya wala na anyang dahilan para makapagtulungan o makapag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC na siyang naglabas ng warrant of arrest kaugnay sa crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Nilinaw pa ng abogado na mayroon naman anyang sariling legal system ang Pilipinas na kayang mag-imbestiga at panagutin sa ating sariling batas ang sinumang lumalabag dito. Patrol Kuyang 24. June. Kuyang, ateng. Kuyang John, confirm ko lang kung itong mga legal counsel ba ni Pangulong Rodrigo Duterte ay may balak din ba sila na pumunta sa the Netherlands o sumunod? Walang nabanggit kanina sa particular si Atty. Salvador Panelo, no, dahil Kuyang John. Naku, nawala si Kuyang John. Mamaya, balikan natin mamaya. Baka kung kaya pa. Samantala, dako tayo sa iba pang report. Mga karapatan ni dating Pangulong Duterte, tiyak daw na igagalang ng ICC. Iyahatid ng balitang yan ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sally? Umaasa si Senate President Chis Escudero na rerespetuhin ng International Criminal Court o ICC ang mga karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ginagarantiyan ito sa ilalim ng rule of law. Ang kay Escudero, ang maayon sa at mapayapang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo ay patunay na sumusunod tayo sa mga international agreement na ating nilagdaan. Pagpapakita rin anya ito ng maturity at professionalismo ng lahat ng panig mula sa mga law enforcement agencies,
kay dating Pangulong Duterte, mga abogado nito at mga taga-suporta. Para kay Escudero, mas makabubuti sa ating bansa na magkaisa sa kabila ng ating magkakaibang paniniwala para maisulong ang katarungan at mapanagot ang sinumang may sala. Matapos sa arestuhin, inilipad agad kagabi patungong The Hague, Netherlands ang dating Pangulo para harapin ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, pag-aresto at paglitis sa dating Pangulo, isang hakbang sa paghilom ng mga biktima ng EJK. Detalye ng balita, Patrol 30, Jelly Mendez. Naniniwala ang ilang mambabatas sa Kamara na ang pag-aresto at nakatakdang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay malaking tulong tungo sa paghilom ng mga biktima ng extrajudicial killings at mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Ito'y matapos dalhin sa The Hague ang dating Pangulo matapos maaresto ng International Police dahil sa pagpapatupad ng madugong war on drugs campaign. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers, ang overall lead chairman ng House Code Committee ng Kamara at chairman ng Dangerous Drugs Panel, mahalagang yugto ang pag-turnover kay Duterte para sa paghahanap ng justisya na mahigit 30,000 biktima ng EJK. Anya, ang sistema ng justisya ay nagpapakita ng muling pagbuo sa tiwala ng publiko. Pagtiyak na ang mga lumalabag sa batas ay pananagutin at ilitisin sa korte at patunay na walang sino man ang nakatataas sa batas. Sa harap ng lumalawak na panawagan para sa reforma sa sistema ng justisya at law enforcement, ay hinimok na maraming grupo ang pamahalaan na tiyakin na hindi na maulit pa ang anumang pang-aabuso ng mga opisyal ng gobyerno. Mula sa mababang Jelly. Patrol 30. Jelly. Para sa Impilang Metodong Lakas, WIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mukhang hindi tayo narinig kanina ni Ate Jelly. So, dako naman tayo sa Metro Patrol. High-value individual nasa kote sa buy-bus operation sa mahigit 3,000 halaga ng hinihinalang shabu na nakumpiska ng pulis Valenzuela. Ihatid ng balitang yan ni Danny Cruz. Danny? Nasa 340,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat na operatiba ng Drug Enforcement Unit ng Valenzuela Police sa ikinasang buy-bus operation sa M. Bernardino Street, Barangay Ugong sa lungsod ng Valenzuela. Ang operasyon ay pinamunuan ni Police Captain Joan Dorado ng SDEU kung saan naaresto ang isang high-value individual na nakilalang si Joshua Genovia alias Boss, 20 taong gulang, residente ng Gente de Leon sa lungsod ng Valenzuela. Sa ulat na natanggap ni Police Colonel Nixon Cayaban na iset up sa transaksyon matapos ngang kumagat ito sa pain ng SDEU ang suspect at nagbenta na isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang droga. Nang aresto nito, nakuha pa sa poder nito ang lima pang plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 50 gramo. Nabawi din ng mga pulis ang ginamit na buy-bus money, isang Android cellphone na ginamit sa transaksyon. Kalaboso na sa paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng RA 9165 ang suspect na si alias Boss sa Valenzuela Police Station. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa Impilang Metodong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sandali lang po mga taga-IC. Wow! At mga listeners ng IZ. Magbabalik po ang Balitang Bayan sa oras na 12:26 na po ng magandang tanghali.
Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Balitang Bayan. At nagbabalik po ang Balitang Bayan sa oras po ng alas 12:32. At sa iba pang detalye ng balita, bumaba na ang mga naitatalang lugar na infected ng African swine fever. Ito ang kinumpirma mismo ni Agriculture Undersecretary Constante Palabrica, kung saan nababawasan ang mga infected ng ASF dahil sa pinaigting na mga hakbang ng pamahalaan. Kabilang na nga rito yung pagpapahigpit o paghihigpit ng border control measures. Target naman ng kagawaran na mabakunahan o maibakuna na ang mahigit 2,000 doses sa mga bakuna ngayong buwan. Samantala, ibinunyag ni Senator Raffy Tulfo ang malapresong sitwasyon ng mga overseas Filipino worker sa ilang accommodation house. Ito'y matapos na ikasa ang inspeksyon ni Senator Tulfo sa ilang accommodation houses sa Metro Manila na pansamantalang tinutuluyan ng mga OFW habang hinihintay nila ang kanilang deployment abroad. Ayon sa Senador, mahigit 40 OFW ang nagsisiksikan sa isang maliit na 4-bedroom house na wala man lang mga double deck na higaan. Napansin din ni Senator Tulfo na dugyot ang kubeta at walang shower, walang flush ang toilet bowl at wala rin itong pintuan. Sinitari ng kawalan ng fire extinguisher at fire exit ng nasabing accommodation at walang laman ang kanilang first aid kit. Dahil dito, nais ni Senator Tulfo na maipasara ang nasabing accommodation house, lalo't pat maraming OFW ang naninirahan doon. Balitang Bayan. At sa iba pang balita, 92% na ng mga balota ang naimprinta ng Commission on Elections para sa 2025 midterm polls. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, katumbas ito ng 61 to 62 million ballots. At sinasabing bilang na-verify na ang 37 million. Target ng ahensya na mapabilis ang verification process at ma-verify ang 1.2 million na mga balota araw-araw para makaabot sa deadline para sa distribution nito. Umaasa ang COMELEC na matatapos ang printing sa susunod na linggo, March 19 o bago ang self-imposed deadline na Abril 14. Balitang Bayan. Sa iba pang balita, tinatarget na rin ng Department of Agriculture na ibaba ang presyo ng karneng baboy sa mga supermarket. Ayon kay Department of Agriculture Undersecretary Constante Palabrica, hindi pa kayang ipatupad sa ngayon ang MSRP sa mga supermarket dahil mataas ang operating expenses sa mga ito. Gayunman, patuloy niya ang kanilang koordinasyon sa mga may-ari ng mga supermarket at mayroon na ring mga proseso na inilalatag ukol dito. Sa kasalukuyan, ang MSRP sa karneng baboy ay epektibo lamang sa mga palengke sa Metro Manila. Balitang Bayan. Sa oras po ng alas 12:35, tanggap tayo ng IZ Report. Legal aid para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte tiniyak ng Malacanang. Ihahatid ng balitang yan ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Makakaasa pa rin ng tulong mula sa pamahalaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na ginagarantihan ng batas ang pag-alalay sa sinumang Pilipino na naharap sa mga krimen sa ilalim ng international law. Tinukoy ni Castro ang batas patungkol sa crimes against international humanitarian law, genocide at iba pang krimen laban sa sangkatauhan. Sa ilalim nito ay ginagarantihan niyan na mapoprotektahan ang lahat ng karapatan ng akusado sa patas na paglilitis. Ayon kay Castro, kung magkakaroon naman ng paglilitis sa kaso ni Duterte sa ICC, hindi pa babayaan ng pamahalaan ng dating Pangulo, lalo na pagdating sa kanyang mga karapatan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan.
Samantala, pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, sana daw ay huwag gamitin ng mga kandidato para mas pagwatak-watakin ang sambayanang Filipino. Detalye ng balita, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Umaasa si Senate President Chis Escudero na rerespetuhin ng International Criminal Court o ICC ang mga karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ginagarantiyahan ito sa ilalim ng rule of law. Ayon kay Escudero, ang maayos at mapayapang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo ay patunay na sumusunod tayo sa mga international agreement na ating nilagdaan. Pagpapakita rin anya ito ng maturity at professionalismo ng lahat ng panig mula sa mga law enforcement agencies kay dating Pangulong Duterte, mga abogado nito at mga taga-suporta. Para kay Escudero, mas makabubuti sa ating bansa na magkaisa sa kabila ng ating magkakaibang paniniwala para maisulong ang katarungan at mapanagot ang sinumang may sala. Matapos na arestuhin, inilipad agad kagabi patungong The Hague, Netherlands ang dating Pangulo para harapin ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, kasalukuyang administrasyon lumabag umano sa batas matapos persahang isinorender sa ICC si dating Pangulong Duterte ayon sa abogado. Ihatid ng balitang yan ni Patrol 24, June Samson. June. Yes, nanindigan at iginiit ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo po yung administrasyon ang lumabag sa ating batas. Ating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na kinuha ng pwersahan ng dating Pangulong Duterte, katunayan niya ay sinakay sa aeroplano na labag sa kanyang kalooban at dinala sa ibang bansa. Nanindigan pa si Panelo na iligal ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon at ito niya ay sinusundan o sa madaling salita ang gobyerno ay mayroon talagang kasalanan sa nangyari. Dagdag pa ni Panelo na kahit saan man ito mapunta ay mananatiling accountable o may pananagutan sa batas at sa ating bansa maging sa Korte Suprema ang mga may gawa nito. Ito niya ay sa dahilang ang Korte Suprema ang may mandato sa pagbigay o paggawad ng desisyon sa anumang paglabag sa saligang batas. Patrol 24, Kuyang June. Yes. Kuyang June, since okay na yung signal natin, yung tanong ko sana kanina, yung legal counsel ba ni dating Pangulong Duterte ay susunod din ba sa the Netherlands? Walang pahayag si Atty. Salvador Panelo kung susunod pa sila ron. Pero sabi niya, nandun naman yung dating Executive Secretary si Miguel Dea. Kaya, at saka isa pa, tatlo lamang yung pinayagan na maaaring maisama ng dating Pangulo. Katunayan ay maging yung kanyang mismong pamilya ay hindi nakasama sa biyahe. June, eto pa, meron kasi na wala pang balita hanggang ngayon. Ano na ba yung side comment o may pahayag na ba itong Department of Justice o itong Korte Suprema kaugnay nga doon sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sa panig ng Department of Justice, simula kahapon ay inaabangan ng Assistant Secretary Miko Calabano para makuha na ng pahayag pero wala siya sa opisina at si Secretary Remulla naman ay nasa ibang bansa. Sa panig naman ng Korte Suprema, ang pinakahuling update lamang ay nag-special raffle sila kagabi matapos maihain yung petition for habeas corpus. At ngayong araw naman ay inaantabayan na namin kung magkakaroon ba sila ng special session para dinggin dahil very urgent petition yung inihain ng kapo ni dating Pangulo. June, anong oras kaya natin malalaman yan mamaya? Sa ngayon ba, nakaantabay ba dyan yung mga reporters natin? Mga media dyan sa may Korte Suprema? Oo, wala pa rin alisan. Yung mga kasama natin sa pamahayag dahil nag-aantabay nga kami kung magkakaroon ng abiso na baka magkaroon ng special session. Pero ang malinaw ay yung raffle pa lamang
yung naaksyonan na makaraang iniutos kahapon o kagabi ni Chief Justice Alexander Asmundo na isagawa nga special raffle para matugunan yung very urgent petition for habeas corpus. Pero kung magkakaroon nga ng special session, yun yung ating tabayanan ngayong araw na ito. Nako, inaabangan yan, Kuyang June. Oo, kaya nga tayo hindi bibitaw para kung ano man yung mga pinakahuling kaganapan dito sa Korte Suprema, agad nating maihatid sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat, Kuyang June Samson. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, Malacanang ayaw pangunahan ang pasya ng Korte Suprema ukol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Detalye ng balita, Patrol 13, Gilbert Perdes. Binigyan diin ng Malacanang na ayaw nitong pangunahan ang magiging pasya ng Korte Suprema kaugnay ng petition for writ of habeas corpus ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na tanging ang Korte Suprema lamang ang makasasagot sa nasabing usapin. Magkagayon pa man, sinabi ni Castro na batay daw sa ilang mga nagdaang katulad na kaso, kapag ang isang taong may kaso ay nadala na sa ibayong dagat, magiging moot and academic na ang petisyon. Kaninang umaga ay naghain ng petition for writ of habeas corpus ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Kitty Duterte para hilingin sa kataas-taasang hukuman na ibalik sa Pilipinas ang kanyang ama. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, Kamara iginiita na hindi si dating Pangulong Duterte ang biktima, kundi ang mga nasawi sa madugong war on drugs. Atin ang balitang yan ni Patrol 30, Jelly Mendez. Diyan nanawagan sa publiko ang dalawang lider ng Quad Committee ng Kamara na muli itoon ang pansin sa tunay na issue. Ayon kina House Assistant Majority Leader G. Alonso Adjong ng Lanao del Sur at Jude Asidre ng Tingog Executive. Hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang biktima, kundi ang libo-libong na biktima ng pagpapatupad ng madugong war on drugs. Sinabi ng dalawang kongresista na hindi lamang ito tungkol kay Duterte, kundi sa mga pamilyang nawala ng mga mahal sa buhay na matagal nang humingi ng hustisya. Anila, bagamat isang mahalagang hakbang patungo sa pananagutan ang pag-aresto kay Duterte, hindi dapat ito maging dahilan upang makalimutan ang pagdurusa ng mga pamilya ng mga biktima. Nabatid na ang Quadcom ay naging mahalaga sa pagbubunyag ng mga aligasyon, kabilang na yung tinatawag na reward system o yung tarang system para sa mga pulis na makakapatay ng mga sangkot sa illegal na droga. Sa ilalim na rin ang pamahalaan nito ni dating Pangulong Duterte, kung saan ay aabot 100,000 pesos hanggang 1 milyong piso ang pabuyang binibigay sa mga pulis. Binigyan din ng dalawang mambabatas na karamihan sa mga biktima ng war on drugs ay hindi nabigyan ng tamang paglilitis o anumang due process na malayo sa ginagawa ngayon sa dating Pangulo. Matatandaan na noong 2018, inuutos nga ni Duterte ang pagsalas ng Pilipinas mula sa Rome Institute o yung sa Roma matapos na i-anunsyo ng ICC ang pagsisimula ng kanilang preliminary investigation sa madugong giyera kontra illegal na droga at binigyan din ng Kamara na kagawamban ng mga biktima ng nakaraang administrasyon ay hindi nga tungkol sa politika kundi sa pananagutan. Mula sa mababang... Jelly, Ate Jelly. Yes, Jen. Ate Jelly, may mga pahayag na ba itong mga kongresista natin? Kasi hati na yung opinyon ng mga kababayan natin Pilipino. Yung iba naguguluhan na kung lumabag ba sa batas yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano naman yung side ngayon ng mga mambabatas natin dyan sa mababang kapulungan? Actually, sa mga mambabatas, karamihan talaga sa mga mambabatas, yung mga kongresista natin dito sa House of Representatives, talagang kumpiyansa na nakagawa nga ng krimen. Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, particular
ang kanilang hinihiling na mabigyan nga ng hustisya yung mga biktima ng war on drugs at war on drugs. Kumpiyansa naman, ito mga mambabatas na magkakaroon nga o maibibigay yung sapat tamang hustisya para sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay. At ayon nga sa kanila na walang nakatatak sa batas. Dahil kahit ang mga opisyal ng gobyerno ay kailangan manukot sa kanilang nagawang krimen. Well, hindi po tayo sure kung ano ba talaga ang nangyayari sa ilalim ng pamumuno dito ni dating Pangulong Duterte dahil mahirap din magbigay ng statement kung hindi pa rin natin kumbaga hindi pa natin nalalaman yung mismong resulta nitong paglilitis dahil nga dinadala talaga itong si dating Pangulong Duterte sa dahil pag-litis, alamin ang mga nangyari sa ilalim ng kanyang termino. Ayan lang, Ate Jelly. Yan lang muna yung tanong natin. Maraming salamat, Ate Jelly. Pero patuloy pa rin ang pag-asa, pagkapit sa nanalig, itong mga biktima ng war on drugs, makakapit na nila yung tunay na hustisya dahil matagal na nila itong hinihintay. Ilang taon na. Abangan natin yung magiging paliwanag o magiging depensa nitong Pamilya Duterte o mismo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa mababang patulungan ng Kongreso, ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uunang para sa hindi lang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita na sa mga naglilingkod ng Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, partner, may nagpapatanong. Sino ba yan? Hindi sinabi. Curious lang siya. Oo. Ayun. Naiparating na daw ba ng samahan ng mga maninindang Pilipino ang kanilang plataforma upang iangat ang sektor ng mga vendor sa Nueva Ecija? Alamin natin yan sa DWIZ sa track record. Napapanood ko na ang dami na palang napuntahang pamilihan ng Samahan ng Maninindang Pilipino para ipaalam ang mga plano nila para sa aming mga tindero. Makakarating din kaya sila rito sa amin sa Nueva Ecija? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Ayon sa aming patuloy na pagsisiyasat, nitong Disyembre lang ay bumisita ang Samahan ng mga Maninindang Pilipino sa Science City of Muñoz Public Market sa Nueva Ecija. Kasama ang alkalde ng lungsod na si Baby Army Alvarez, nagsagawa ang first nominee ng samahan na si Tita Malulipana ng Suyod Palengke upang ang mga vendors naman ng Nueva Ecija ang makaalam sa kung ano nga ba ang dapat nilang asahan sa bagong samahan na nangangakong susuportahan at bibigyang prioridad ang kanilang kapakanan at mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng Suyod Palengke, personal at masinsinang maipaparating ng samahan ng mga maninindang Pilipino ang intensyon nila na mapabuti at mapaganda ang buhay ng mga tindero at tindera. Pagkatapos ng pagbisita na ito sa Nueva Ecija ay batid ng mga residenteng vendor na sa tulong ng bagong samahan, hindi na nila kinakailangan pang mangamba para sa kanilang mga negosyo dahil kabilang sa mga layunin ng samahan ay ang magbigay ng assistance sa pamumuhunan pati na rin sa pag-aaral ng mga anak ng vendors. At yan ang track record ng Samahan ng mga Maninindang Pilipino. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Balitang Bayan! Magbabalik ko ang Balitang Bayan sa oras na... This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
12:51 na po ng magandang tanghali. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Balitang Bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik po ang Balitang Bayan. Tanggap tayo ng IZ Report. Dating Pangulong Duterte trinato ng tama ayon sa Malacanang. Iyatin ang balitang nga ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Muling nanindigan ang palasyo ng Malacanang na trinato ng tama si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong dakpin ng mga otoridad kahapon. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na hindi totoong pinabayaan ang kalusugan ng dating Pangulo habang nasa custody ng mga otoridad. Meron na niyang kasamang nurse, doktor at maging mga abogado ang dating Pangulo. Ipinunto pa ng opisyal na binigang pahalaga pa rin ang pagiging dating Pangulo ni Duterte sa paraan ng pagtrato sa kanya. Matatandaan na sa serye ng mga Instagram stories ni Kitty Duterte, ilang beses daw na pinagkaitan ng proper medical attention ang kanyang ama sa kabila ng kanyang kondisyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Para sa balita pang ibang bansa, patay ang 10 katao sa pag-atake ng mga rebeldeng grupo sa Pakistan. Ayon sa mga otoridad, binihag nila ang ilang daang pasahero ng tren na nasa estasyon ng Balochistan Region. Pinagbabaril muna ng Baloch Liberation Army ang Jafar Express train na bumabiyahe mula Quetta patungong Peshawar. Sa ngayon, patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang mga rebeldeng grupo. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Maghaharap ang koponan ng Cherry Tigo at Creamline sa best of 3 quarterfinals ng 2024-2025 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Ito'y matapos talunin ng crossovers ang Farm Fresh Foxes kahapon sa Phil Sports Arena Pasig o Araneta Pasig. Nagpamala si Ara Galang ng 20 points, 3 blocks at isang service ace para sa 2-0 sweep ng Cherry Tigo sa kanilang koponan. Una nang pinadapa ng koponan ang NLEX laban sa pagsisimula ng single round play in tourney, kung saan umiskor si Shaya Adoradora ng 18 markers habang si Cez Robles naman ay nagpamalas ng 13 points at naglista naman ng 17 excellent sets si setter Alina Becar. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Sa balitang showbiz. Okay. Ang dali ka. Sumingit talaga. Andito na mga host. Dapat ang itim ko. Uy, halaka. Matuwan ka dyan. Umalang-alog yung camera. Sige na nga. Ang mukhang excited na sila. Mag-extra ka na. Sino ba yan? Okay, sige. Ito na nga ang chismis daw. Okay, nakiusap ang mga fans ni Kim Chiu at Paolo Avellino na huwag bigyang kahulugan ang hindi pagtulong ni Paolo kay Kim na buhati ng mga bagahe nito sa isang airport. Yan. Naging viral kasi ang photo dahil sa naglalakad silang magkasabay sa airport
kung saan tulak-tulak ni Kim ang kanyang bagahe na hindi man lang daw tinutulungan ni Paolo. Kasi naman, napaka-gentle do. Yan. Ba't kailangan buhatin yung bag? Ba't nung wala na ba si Paolo noon, di ba? O, so kung andyan na si Paolo, dala pa rin niya yung bag niya. Actually, para silang may dalang bag. O, di ba? Sige, Yan tuloy. Ba't nagagalit? Sige, basa. Basa, tuloy. Kaya nga, wag naman daw bigyan ng kahulugan. Oo nga, sino ba nagbibigay ng meaning? Yung mga fans daw. Kaya, Si Kim Chiu po ay lagi nagta-travel bago pa yan magka-jowa na Paolo. Totoo naman. O, bitbit niya na yung sarili niyang bag. Yes. Nung nagka-Paolo, kailangan bitbitin na ni Paolo yung bag niya. Kasi di ba meron silang leading role sa mga pelikula? Di nga kayo sure kung sila nga kasi may movie yan, di ba? Ayun, totoo naman. Ano ba? Itutuloy na ba natin to sa May second part. Wala lang, ko lang, kin-crossover ko lang. Ang Ayan. galing, di ba? Parang lang, Marvel lang. Ha? Sige, Jen, go. Kaya mo yan. Ayan, maraming salamat po sa aming mga nakagapay dito po sa DWIC at Allo Channel 23. Maraming salamat po. Sa ngalan nga po ni Drew Nasino, ako po si Jen Patrolya. At ako naman po si Kim Gomez. Susunod na ang programang... Huwag kayong aalis! Ay, wag aalis! Dahil susunod na ang programang DWIC Network News kasama si Angela Bainyo at Maine Barreto. Hey, mga Pagsapit ng sumisingit. alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon